Mga kababayan, may sakit daw itong pamilyang Marcos na parang wala ng lunas. Ano nga ba ito? Eh, ito yata yung kati sa kamay. Ano ba to? Buni? An-an? Alipunga sa kamay. Anyway, pakinggan po natin si Manong Ted Filon sa kanyang sinabi. At real talk to mga kuya eh. Kung makati ang kamay mo, anong sakit yun? Di ba klepto yun? Kleptomania. Kleptomania, right? Walang gamot yun, di ba? Kung sino-sino ng mga artista, kilalang personalidad na di umano'y may sakit na ganyan. Alam niyo yung yung urban legend. Was it an urban legend though? Sabi si Lucy Torres Gomez daw, maganda pero kleptomaniac or makati ang kamay. Yung tipong hindi niya mapigil ang kanyang sarili na manguha ng gamit kahit na congresswoman. No. She's not, well, dati siyang congresswoman and then mayor na yata siya ngayon ng Ormoc, di ba? Si Richard Gomez kasi yung congressman eh. So yung mag-asawa, biro mo yun parang perfect couple. Si Richard Gomez, artista, politiko. Si Lucy Torres, model, naging artista rin yata dahil nga nagkaroon ng mga TV shows in the past. Maganda, model ng mga ng mga commercials, ganyan. So, and then politiko rin. Pero maganda yung kanilang reputasyon mga ate at kuya sa Ormoc, 'di ba? Maganda yung kanilang pamamalakad di umano. Pero yun nga yung pula kay Lucy Torres Gomez noon na 'di ba may narinig kayong ganyang chika na maganda nga raw pero makati lang ang kamay. Nakakasira ang mga kabayan ng reputasyon. Biro mo yun, maganda ka nga, malikot naman ang kamay mo, or makati ang kamay mo, or magnanakaw ka. Sira! Sira ang imahe. Kaya itong pamilyang Marcos na inaakusahan, dapat dalawa si Ted Filon. Parang pagkakaisahan nila ako Itong si Ted Filon, sinabi niya na sakit na raw ito ng pamilyang Marcos. Pamilyang Marcos lang ba or singiwi? Well, kilala kasi sila sa ganyan, di ba? Yung tatay naman nila, yan ang kasiraan noon eh. Nasa history naman yan, nasa Philippine history. Kung ano ang reputasyon ng pamilya nila. At magnanakaw. Di baling, tama ba mga kababayan? Di baling matawag kang matakaw, huwag lang magnanakaw. Gaano kasakit yan? So, nahihiya pa ba ang pamilyang ito? Hindi lang po mga vlogger ang nagsasabi nito or mga pro-Duterte. Ito si Ted Filon, at least, isa siya sa kauna-unahan, I think, no? Or isa sa mga very rare na reporter, journalist, member of the press, or TV commentator, radio commentator, nasa mainstream media na bumabatikos sa Marcos administration. Lahat po ng TV networks, karamihan sa mga reporters, journalists, at kung ano man tawag sa members of the press, bahag ang buntot. Lalo na nung mga unang taon ni Ngiwi, ngayon po parang dumarami na rin. But of course, Manong Ted or Ted Filon is isa sa mga kauna-unahang kritiko at hindi yata talaga siya mapatahimik ng News 5. I think that sa Channel 5 to si Manong Ted 'di ba? Pero dati siya sa ABS-CBN, 'di ba? Kaso mo hindi nga nabigyan ng prangkisa. But isa siya sa malalakas ang loob na bumabanat, walang takot. Dati si Percy Lapid nung umimik, di ba? Nung nagba-blind item, bumabatikos, kurgor. Yun ang unang-unang nagbuwis ng buhay na taga-media. Pero si Manong Ted, walang takot. Pakinggan niyo yung sinabi niya mga kababayan. Sakit na raw po ito ni Marcos or ni Marcos Jr. or maybe ng pamilya nila. Makinig tayo. Huwag tayong maniwala na hindi sila magnanakaw. Magnanakaw at magnanakaw pa rin po sila. Kasi yan po ay pagiging adik na sa pera. Sorry po na pagkaaga-aga. Kaya kinakailangan ko lang po kayong paalalahanan, girl. Kasi yan po ay sakit na. Yung pong pagiging magnanakaw. Sakit na po nila yan. Mm-hmm. Sa madaling sabi mga kababayan, klepto. Meron akong kaibigan na ganyan but let's find the definition po of sinasuggest nga pala ni Rowena Guanzon mga kababayan na
tumakbo na lang itong si Ted Filon Wag ho against tayong maniwala, sige Manong. wag ho tayong maniwala Mamaya na Manong Ted, mamaya Manong Ted. na hindi Agree. Tama siya sa sinabi niya, no? Pero sinasuggest po ni Rowena Guanzon na tumakbo si Ted Filon laban kay Martin Luther King sa Tacloban, sa Leyte. Kasi nagba-back out yung mga tumatakbo against Tambaluslos eh. Katakataka, may isang nangahas nung nakaraang elections. Was it in 2025? I think so. May isang babae, I think Nene yung pangalan. Nanganib ang buhay di umano. Pumunta yun sa amin sa EDSA nung November and December 2024. 2025 elections na eh. So, nangahas siyang pumunta ng EDSA pero hindi siya nagtagal. Nababanggit ko yan nung mga nakaraang live ko. Yun yung kalaban dapat ni Marcos Jr. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Nag-back out baga? Or na-disqualify? Or tinreten? We don't know. Pero nung pumunta sa amin sa EDSA, hindi yun nagtagal ng kahit 5 minuto. Kinover ng mga vloggers noon sa EDSA Shrine yung pagdating noong babaeng tatakbo for congresswoman ng Tacloban or ng Leyte doon sa baluarte ni Tamba. So tuwang-tuwa kami na may nangahas lumaban kay Tambaluslos kasi laging parang umaatras eh. Sabi nga ni Rowena Guanzon din, hindi dumadaan sa contest si Tambaluslos. Nagagawa niya ng paraan para mag-back out or hindi siya magkaroon ng kalaban sa elections. Itong nakaraang election, wala siyang kalaban. Kaya siya pa rin ang congressman ng kanyang baluarte. Itong si Ted Filon, mukhang taga roon kina Martin Luther King or kina Tambaluslos na. So, sabi ni Bing Guanzon, dapat tumakbo ito si Ted Filon. Total, kilala naman, di ba, na reporter, newscaster, or member ng mainstream media. Kaya niyang kalabanin si Tambaluslos. Pero hindi natin alam kung anong mahika at hilot ang gawin ni Martin Luther King. Ano kayang ginagawa niya, no? Ni Martin Tamba? Sinisilaw ba niya sa pera? Nagkakaroon ba ng death threat? Or what? May banta ba sa buhay? Nagagawan ba niya ng paraan na ma-disqualified? Ano kaya ang ginagawa niya? Bakit siya lagi ang nananalong congressman ng lugar nila? Ang lugar naman nila hindi umaasenso. Okay? So, ang sabi ni Ted Filon, huwag tayong maniniwala na hindi magnanakaw. Hindi lang po adjective yung sinasabi ha, kundi parang kind of a verb, no? Magnanakaw, ibig sabihin, hindi lang ina-identify as magnanakaw, kundi action word. Huwag tayong maniniwala na hindi magnenenok ang mga yan or hindi mangangamkam kasi sakit na nga raw yan. Ibig sabihin ba nito mga kababayan, incurable? Tingnan natin ha. Hindi ba nagagamot ang sakit na kleptomania? Ganon? O, tingnan natin. Kasi may kaibigan akong ganito mga kababayan. A kleptomaniac is a person with kleptomania, a mental health disorder. Sakit sa pag-iisip. Characterized by a persistent, irresistible urge to steal items they don't need, often with little monetary value, and could easily afford to buy, leading to feelings of tension, pleasure, or relief during the act and subsequent guilt or shame. It is classified as an impulse control disorder, not a crime or need for greed, as the gratification comes from the act of stealing itself, not the item. So, hindi nila mapigil yung desire o yung urge na manguha kahit na maliit na bagay kasi nga sakit. Hindi sila nanguha dahil sila'y sakim or kailangan nila. Yung excitement, yung thrill, parang ganun, ang dahilan kung bakit nangunguha sila niyan. So parang meron silang kasiyahan kapag nagagawa nila yan. Mahuli man siguro sila at hindi. Kaya nga si Lucy Torres noon,
ginamit yan. We don't know if it's true, pero may mga tao po talagang may sakit ng kleptomania. Sakit pala yan sa pag-iisip. Yung kakilala namin mga kababayan, at sumalangit nawa kasi balita ko na tegi. Okay? Sakit na niya yata. Hindi naman niya kailangan nangunguha. Plus of course, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Baka nung una, out of, ano tawag dyan, parang survival, ano lang, need or whatever. Para lang may panggastos nangunguha ng pera. Para lang may makain. Ganon. Miski, mga kababayan, kaibigan namin yun ha. Kasi kami mga Becky, nagkakasakasama kami sa mga apartment, ganyan. Magkakahiwalay kami ng room. Pero yung aming room, napapasok nung friend namin, nagagawa niya ng paraan na madistrong ka or magaling siya mag-insert ng bobby pin sa kandado, nabubuksan talaga niya. Ultimo beer na nakatago sa cabinet. Biro mo yun, iisang apartment kami, supposedly yung pagkain namin nasa ref. Ay hindi, nakalagay sa aming aparador. Kasi nga yung aming boardmate ay malikot ang kamay. Hindi nagpapaalam. Ultimo beer, mga kababayan, nakatago sa aparador namin imbes na ilagay sa ref. Kasi nga, nininenok niya. Kanton nakatago, dilata nakatago. Biro mo, kahit na beer nakuha pa sa aparador namin, sa sobrang likot ng kamay, trip lang niya. Plus gusto siguro niyang masayaran ng alak ang lalamunan or ng beer. Heck, sakit na. At mabilis ang kamay. Parang ano, no? Parang kidlat. Ganun. Halimbawa, naglalakad kami. Halimbawa, nasa palengke kami, kunwari, no? May natipuhan siyang ipit or may natipuhan siyang laruan or whatever. Ang bilis ng kamay. Madadamay kami, mga kababayan. Kasi one time, yung isa pa rin naming friend na ganun din, mayaman pa ha, nagkuha ng pampaganda, pampaputi ng mukha, halagang magkano lang yon? 100 pesos. Pinagbayad siya nung may-ari nung tindahan, times 10. Masakit na noon mga kababayan ng 1,000. Sa gusto niyang, sa kagustuhan niyang gumanda, hindi kaya naman niyang bumili. Ninenok niya mga kababayan. Ay ganun yung rule ng tindahan. Pagka ikay nahulihan ng item na hindi mo binayaran at walang resibo, babayaran mo ng 10 folds yung presyo. O, pareho sila. Magaganda ha? Hindi mo iisipin na malikot ang kamay. Akla ka na nga, malikot pa ang kamay, nakakahiya pong talaga. Eh, yun mga kababayan, halagang 100 pesos. Alak lang ang kinuha, dilata, kanton. Eh, ang pamilya ni Nangiwi, Mangga, mariredeem mo pa ba ang pangalan ng angkan ninyo? Si Ted Philo na, gaano kasakit ito sa iyo, Mangga? Huwag mo nang patagalin pa ang kapatid mo sa pwesto. Habang tumatagal, sabi nga ni Ted Philo, huwag tayong maniniwala, hindi yan magnanakaw ngayong taon, nagnakaw na nga nung mga nakaraan, sakit na ng pamilya nila yan, hindi na yan magbabago. Parang yung kakilala kong ayaw magbayad ng 5,000 utang sa akin, pagka may usapan ng pera, tumatayo ang tenga. Gusto ay parte siya ng kaganapan kapag may involved na pera. Kaya nga yung perang ipapadala sa amin ni Miss Marley, kahati kami nung isang akla na tumambling sa kabila, 10,000 yun, tigli 5,000 dapat kami, hindi nakarating sa amin. Kasi yung double agent na ayaw magbayad ng utang niyang 5,000 sa akin, ay laging tumitindig ang balahibo pag may usapin ng pera, mahilig mag-fundraising, ganyan-ganyan, mahilig manulisit, mahilig magbenta ng merch, kasi gustong-gusto laging magkamal ng salapi. So, kayang bayaran ang pagkatao. O, kung hindi ba man siya malikot ang kamay, at least bayaran. Walang prinsipyo. Ay, ito, may prinsipyo pang tinutukoy ni Ted Filon, na pamilya ni Nangiwi. Ngayon mga kababayan, dahil sa hindi na nga po mapagkakatiwalaan si Ngiwi, okay? And nanawagan si Chavit Singson na mag-rally na. Ito po yata yung rally, sandali bago natin pag-usapan yan. May rally po, pero may motorcade,
caravan sa EDSA, January daw. And 2:00 ng hapon. So, magmumula sa MOA, Mall of Asia, dire-diretso hanggang EDSA White Plains. Yeah? From south to north. Is it? Magmo-motorcade. BBM panagutin, ikulong mga kurakot, magkaisang motorcade sa kabaan ng EDSA. So, EDSA motorcade na. Ito ba yung one time, big time na sinasabi ni Nag-i-invite si 167, sumama daw, makiisa, join na. So, kung walang sasakyan, ay di, maglakad sa kalsada, magdala ng flag or placard or whatever. Pero mga kababayan, kung one time, big time ito, kailangan, tsaka sabi pa ni Chavit Singson, susugod sa palasyo, di ba? Sinabi ni Chavit, panoorin niyo yung vlog natin, or sa main channel, sa Princess Maui 1. Dumiretso na raw sa palasyo ng mga ahas. Doon na mga lampag. Kailangan marami to. Tsaka ang alam ko, isang araw lang. Dapat po, hindi ito isang araw. Dapat stand off, di ba? Hanggat hindi bumababa sa trono ang malikot ang kamay, hindi aalis ang taong bayan sa lansangan. Bumaba ka or dadami kami dito. Ganun yun. Pero yung tipong rally ngayon, isang araw lang, tas uwi kinabukasan, anong epekto nun? Ang sasabihin lang ni Ngiwi, nagrarally sila ngayon, magpulveron tayo, magparty tayo bukas, so pagod na yung mga yan bukas, wala nang datong mag-uuwian na yan bukas. At ito pa ang ginawa, kasi nanawagan si Manong Chavit, mga atit kuya, na protektahan naman sana ng men in uniform ang mga Pilipino, ang mamamayan. Yun ang mandato ng mga makikisig, matitikas, ang protektahan ang taong bayan. Ay ito ang sagot, mga atit kuya. AFP inalmahan si Singson, iginiit ang katapatan sa konstitusyon. So tapat daw sila sa saligang batas ng Pilipinas. Pero parang ang tingin kasi natin, hindi kayo tapat sa saligang batas. Hindi kayo parang hindi kayo tagapagtanggol ng hindi lang saligang batas ha. Hindi kayo tagapagtanggol ng mga maliliit. Parang tagapagtanggol kayo ngayon ng angkan ng mga malilikot ang kamay. Bakit? Okay? Anong sabi nitong spokesperson siguro ng AFP? Basahin natin ha. Sagot ng AFP sa mga aligasyon ni Singson. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang katapatan nito sa konstitusyon or saligang batas ng Pilipinas at pagtupad sa tungkulin nito sa ilalim ng civilian authority. Kasunod ito ng paghikayat ni dating Governor Chavit Singson kay AFP Chief General Romeo Browner, mamaya punta natin yun, pinatawag sa palasyo. Alam na this. Biro mo, kahapon nanawagan si Chavit, oy Browner, gano'n. Biglang pinatawag sa palasyo. Siguro sabi sa palasyo, Browner, kanino ang loyalty mo? Kanino kami ang mapapala? Sa amin o sa mga maiingay na yan? Ang sabi. Kasunod ito ng paghikayat ni Governor Chavit Singson kay AFP Chief General Romeo Browner Jr. Junior din? Junior din. Kakahiya. Mga kababayan, kung magkakaanak nga kayo, huwag nyo nang gawing junior. Parang, teka muna. Bahala na kayo. Mahal na mahal nyo yata asawa nyo eh. Gusto nyo yata may the first, may the second, may the third, no? May the fourth. Si Trillanes nga, the fourth eh. Junior, di ba the first yon? Kapag junior, yun yung unang kapangalan. Junior. There's another junior. Anyway, ang tatay ko junior din pala. Ay, ginaka. We perform our duties under this civilian authority in this specific context that the AFP fulfill its role as protector of the people and the state. Ayun naman pala ang role nyo ay protektahan ang taong bayan at ang estado or ang bansang Pilipinas. Bakit hindi nyo kami protektahan? Ninanakawan na kami, inaabuso na kami, bumabaha na ng korupsyon, baha na ng tubig, baha. Bakit ganyan? Bumabaha nga kasi ang magnanakaw sa dami nila. Tapos hindi ninanakawan, ginagatasan, pinapahirapan ang mga Pilipino, ang people. Tapos hindi niyo po protektahan? What the heck?
Sabi po ito ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Sinabi ni Padilla na bagaman sinusuportahan nila ang panawagan para sa good governance at anti-corruption, anumang aligasyon ay dapat idaan sa legal na proseso. Ayan tayo sa legal na proseso na usad pagong. Justice delayed is justice denied. Hindi pa ba obvious na ang lala ng nakawan at korupsyon? Ano yun, mag-iimbestiga? Ayun nga, nag-imbento sila ng ICI, investiga, may nakulong na ba? Wala pa. Legal na proseso, tapos usad pagong. Ano yun? Oh, we must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism but in reality align with and advance the interest of foreign entities seeking to encroach upon our territory. So yung rally ni Chavit Singson at rally sa EDSA ay pakana ng banyaga? Ano, pakana ng anemika? Ay ma'am, ikaw na may sabi na investigahan, sumunod sa legal na proseso. Bakit inaakusahan mo na kaagad na funded ng foreign powers ang rally ng EDSA? Lalo na itong panawagan ni Singson ay may mapera yan. Kaya yang pondohan kung ano ang kailangan ng rally. Anong foreign? Ano sinasabi nito? Para i-advance ang interest ng foreign entities, parang sinasabi mong backed up by China ito. Imposible namang backed up by US kasi tuta ng US singiwi. Tama? And then here comes mga kababayan, pinatawag ni Ngiwi ang mga general. Marcos Jr. sa mga general, bantayan ang pondo ng bayan. Paano nila babantayan? Doon ba sila naka-duty sa kamera? Babantayan ba nila ang Aguado Mansion sa tapat ng Malacanang? Or nandun ang mga sundalo sa labas ng Malacanang para hindi makalapit ang mga tao? Para sigawan sila, lumayas ka dyan! Kasi mga ated kuya, di ba? Ang Luneta mahirap punuin, ang EDSA ay sinasabotahe, ang Liwasan tago ng mga puno, ang Mendiola hinaharang para hindi makalapit sa palasyo. Pero kung hindi tayo pakikinggan ng mga nakatira sa palasyo, sa social media, ay di dapat lumapit tayo doon magdala ng megaphone. Lumayas kang kinangin mo kang malas, kang mambudol, kang pamilya. Aba, si Ted Filon ay sabi, magnanakaw. And worse, even si Mangga umamin, ang kapatid niya ay adik. Bakit parang deadma ang men in uniform? Sa aligasyon, hindi na aligasyon yun, umamin na ang kapatid. Higit pa sa pagiging tagapagtanggol ng ating bayan, kayo rin ay dapat maging tapat na katiwala na nagbabantay sa pondo ng publiko. Ganun ba? Paano nila babantay ng pera? Baka kaharap na nila ang nagnanakaw ng pera katulad ng sabi ni Ted Filon. Ano ba ito? Parang puro lip service, no? Bait-baitan, maganda ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ngiwi, alam mo yon, alam na namin itong mga taong lobo, kung hindi man taong lobo, mga wolves in sheep's clothing, mga banal na aso santong kabayo. Itong mga nagkukunwaring mga anghel at mababait. Pero magnanakaw naman, adik naman, at pinakulong pa ang tatay namin. Ang tatay digong namin. So, iba ang sinasabi sa ginagawa. Bait-baitan, nagbabasa ng script, pero demonyo ang galawan. Nagkakandamatay na ang kung sino-sino, nalalagay sa alanganin pag bumabatikos. Yang si Cabral, baka hindi yan talaga, kung talagang namatay yon, baka tinulak, or pinainom ng pampadepress palalo para tumalon na nga, mawala na ng gana sa buhay, we don't know. Pero isa sana yun sa susi na magbubulgar sa korupsyon na ito. Kaso mo namatay, paano yan? So, mga kababayan, paano natin gagamutin ang sakit ng likot ng kamay? Dapat bang putulin ang kamay? Or dapat nang bunutin ang ugat para huwag nang tumubo pang muli? Dapat na bagang alisin? Dapat na bagang kalusin? Umaapaw na ba ang salok? Kaya pa ba ng taong bayan na magtiis?
at bibitiw baga talaga yan sa pwesto. So, nakaisip na si Chavit Singson, magsama-sama tayo, one time, big time, pero kung tatanungin nyo, dapat walang alisan hanggat hindi umaalis ang malas sa bayan. Tama? Or sakit ng bayan natin mismo. Hindi lang malas, hindi lang nagdadala ng kamalasan. Sila ang pahirap at pasakit sa bayan. Tama? Okay, comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.